Ito ang pungapong sa Tagalog, bagong sa amin sa Bohol, at elephant foot yam sa English. Lingid sa kaalaman ng nakakarami, ang stem ng bagong ay kinakain. Ihawin ito katulad ng ginagawa sa talong. Ang corm niya ay kinakain din, pwedeng ihalo sa ulam. Amazing ang laki, ang kulay at ang ganda ng bulaklak ng pungapong o bagong. Subalit hindi po maganda ang amoy niya lalong-lalo na kapag hapon na at papalapit na ang oras sa gabi. Nakakatuwa naman ang bagong. Ito pala ay may maraming health benefits ayon sa aking pananaliksik sa World Wide Web. Ang pungapong o bagong ay nagtataglay ng maraming benepisyong pangkalusugan katulad ng una, panlunas sa sakit ng tiyan. Ang pungapong ay tradisyonal na ginagamit upang lunasan ang iba't ibang sakit ng tiyan kabilang na ang kabag at pagtatae. Paano gamitin? Pakuluan ang hiniwang corm o ugat sa tubig at inumin ang pinaglagaan bilang tsaa. Pangalawa, pampalakas ng katawan. Ang mga bahagi ng halaman ay ginagamit bilang pampalakas ng katawan at pandagdag sa enerhiya, lalo na para sa mga mahihinang tao o mayroong malnutrisyon. Pwedeng kainin bilang gulay, pakuluan o ilaga at ihalo sa mga ulam. Pangatlo, pampababa ng asukal sa dugo. Ang halaman na ito ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels, kaya ito ay maaaring magamit bilang suporta sa mga may diabetes. Gawing pulbos ang pinatuyong corm at ihalo sa tubig o inumin. Pang-apat, antioxidant properties. Ang pungapong o bagong ay mayaman sa antioxidants na tumutulong sa pag-alis ng mga free radicals sa katawan na nagiging sanhi ng iba't ibang sakit at maagang pagtanda. Pakuluan ang hiniwang ugat at inumin bilang tsaa. Pwedeng gamitin ang dahon din sa paggawa ng tsaa. Panglima, antimicrobial at antifungal properties. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang pungapong o bagong ay may antimicrobial at antifungal properties na tumutulong sa pag-iwas sa mga impeksyon. Pakuluan ang ugat o dahon sa tubig at gamitin bilang panghugas o panglinis sa apektadong bahagi ng balat. Pang-anim, anti-inflammatory. Ang paggamit ng pungapong ay maaari ring makatulong sa pagpapababa ng pamamaga sa katawan. Inumin ang pinaglagaan ng ugat bilang tsaa para makatulong sa pagbawas ng pamamaga. Pang-pito, pagpapabuti ng digestive health. Dahil sa fiber content nito, ang pungapong ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan sa pagtunaw at pag-iwas sa constipation. Kainin ang nilutong ugat bilang gulay o gumawa ng tsaa mula sa pinaglagaan nito. At pangwalo, pampababa ng kolesterol. Ang regular na pagkonsumo ng pungapong ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol levels sa katawan. Gawin itong bahagi ng regular sa dieta. Pakuluan o ilaga ang ugat at kainin bilang gulay o inumin ang pinaglagaan bilang tsaa. Disclaimer po, ang paggamit ng pungapong o bagong bilang halamang gamot ay nangangailangan ng tamang kaalaman at pag-iingat. Bagamat maraming benepisyong pangkalusugan ang iniuugnay sa halamang ito, mahalagang tandaan ang mga sumusunod. Una, kumonsulta sa profesional sa pangkalusugan. Bago gamitin ang pungapong para sa anumang kondisyon, magpakonsulta muna sa doktor o lisensyadong herbalist. Mahalaga ang gabay ng profesional lalo na kung ikaw ay may kasalukuyang iniinom na gamot o mayroong malubhang karamdaman. Pangalawa, tamang paghahanda at dosage. Siguraduhing tama ang paghahanda ng mga bahagi ng halaman at sundin ang tamang dosage upang maiwasan ang anumang masamang epekto. Ang maling paggamit o sobrang dosage ay maaaring magdulot ng iritasyon sa balat at sikmura at iba pang bahagi ng katawan. Pangatlo, posibleng allergic reactions. Ang ilang tao ay maaaring makaranas ng allergic reactions sa pungapong. Kung makaranas ng pangangati, pamumula, pangangapal ng balat,
o hirap sa paghinga, itigil agad ang paggamit at magpakonsulta sa doktor. Pang-apat, hindi pangmatagalang solusyon. Ang pungapong ay hindi kapalit ng tamang medikal na paggamot. Kung ang mga sintomas ay hindi nawawala o lumalala, agad na magpakonsulta sa doktor. Panglima, pag-iingat sa paggamit ng mga bata at buntis. Huwag gamitin ang pungapong sa mga bata, buntis o nagpapasusong ina nang walang gabay ng doktor. Ang epekto nito sa mga nabanggit na grupo ay hindi paganap na nalalaman. Ang impormasyong ito ay para sa kaalaman lamang at hindi dapat ituring bilang medikal na payo. Ang paggamit ng anumang halamang gamot ay dapat laging may gabay at pahintulot mula sa profesional sa pangkalusugan.